Hey, magandang umaga pamilya! May mga bagay akong nasa puso ko ngayon. Alam mo, bilang isang propetikong tagapamagitan, marami akong nakikita. Alam mo, ang Panginoon, meron tayong talagang masikip na relasyon tungkol sa maraming bagay. Alam mo, at napansin ko ito, ito ay isang bagay na, alam mo, dahil sinisikap kong ipaalam sa inyo ang mga bagay, alam mo, at talagang nararamdaman kong, mahalaga na ikaw, tumaas ka sa iyong relasyon sa Panginoon. Sa 2024, umakyat tayo, alam mo, at kaya't ito ay isang bagay na, alam mo, ito ay mga pag-uusap na mayroon ako sa Panginoon, ngunit talagang mahalaga na maiparating ko ito sa inyo, dahil, alam mo, naiintindihan ko na, alam mo na nagsisimula nang mapansin ako ng mga tao sa YouTube, sa publiko, o kahit saan, kapag nakikipag-usap ako sa mga tao sa telepono, o tuwing nanonood ako ng mga video o sa YouTube ng ibang tao, gusto ng mga tao na makipag-collab sa iyo, gusto ng mga tao na makipag-usap sa iyo, parang aso sa parke. Ayaw kong sabihin yan. Ngunit alam mo kung paano kapag nakakita ka ng isang maliit na aso sa parke, lahat ay sumisinghot, lahat, at palagi silang sumusubok na makita kung sino ka. Sino ka? Sinisinghot nila. Ang isa't isa, lahat ng maliliit na aso, kasi nakikitungo ako sa mga aso, ganyan lang talaga ang mga aso. Lagi nilang sinisinghot ang lahat at gusto nilang malaman tungkol sa negosyo ng lahat. Ang mga aso ay mga kaibigan lang, mabait sila. Pero minsan ang mga aso ay agresibo at kailangan mong maging maingat kung anong klaseng aso ang kasama mo. Alam mo, pagiging totoo lang, okay? Hindi ko alam kung masama. Yung halimbawa na yon, pero susundan ko na lang yan. Diyos ko, kapag nasa telepono ako, kayang sabihin sa akin ng Panginoon, ng propetikong, nandyan, nagsisinungaling siya sa iyo, o nagsisinungaling siya sa iyo, o sinuman, at babalaan niya ako, ang taong ito ay may ganito. Ganito. At kailangan mong maging maingat dito, lalo na kung gusto nilang makipagnegosyo sa iyo. Maraming beses, sasabihin niya, hindi. Huwag makipagnegosyo sa isang tao dahil dito, and ibubunyag niya sa akin ng maraming bagay tungkol sa taong iyon na talagang pribado. Pero hindi ito para sa chismis. Binabalaan niya ako kasi magka-close kami. May relasyon kami. Parang kung paano ka nakakapag-usap sa asawa mo at nasasabi sa kanila ang mga bagay na hindi mo masasabing sa iba. Kasi kaibigan kanila, may relasyon ka sa kanila. Gagawin kong dalawang bahagi ito. Pero ayokong masyadong talakayin ang tungkol sa pagkakaibigan, pero tungkol sa pagiging kaibigan ng Diyos. Kaya ang sinasabi ko ay tuwing nasa telepono ako sa taong iyon, kung makakasalubong ko siya sa publiko, at sinasabi nila, hey, magkasama tayo at lumabas para sa hapunan at kung ano-ano pa, at ikaw ay parang, at sinasabi ng Panginoon, hindi. At tatawag sila ulit, o kung ano man, at sasabihin nila, gusto kong lumabas, o kung ano pa man, and sinasabi ng Panginoon, hindi, at baka magalit sila tungkol doon. Pero palaging sinasabi sa akin ng Panginoon na may higit pa dito kaysa sa iniisip mo. Sinusubukan kong protektahan ka. Gusto mo bang ako ang manguna at gumabay sa iyo sa lahat ng ginagawa mo o hindi? May opinion ang Diyos tungkol sa... Isang beses, sasabihin ko ito ng ganito. Isang beses talagang nasaktan ako sa kikipag-usap sa isang pastor. At ang pastor na nakausap ko noon ay talagang nasaktan ako. Sobra. At dumating ang Panginoon sa akin at humingi ng tawad para sa kung paano ako tinrato ng taong iyon. At sinabi niya, Brandon, gusto ko lang ipaalam sa iyo, humihingi ako ng tawad, Brandon, mali iyon. At alam kong nasasaktan ang puso mo. At sinabi niya, gusto ko lang humingi ng tawad sa ngalan nila. Sabi niya, at sinabi ko, Panginoon, sinabi ko, alam mo, nagkaroon sila ng masamang araw, alam mo, at ang mga tao ay may mga bagay, pinapatawad ko sila, ano man yon. Sabi ko, alam mo, at ako, at basta, alam mo, nag-uusap kami. At ako. And bigla, nagbanggit ako ng ibang tao. At sinabi niya sa akin, Brandon, mabuti ang puso ng taong iyon sa harap ko. Sabi niya, hindi nila iyong gagawin. At hindi ka nila tinrato ng ganon. Hindi ka nila nasasaktan ng ganon. Alam ko yun ng tiyak. Sabi niya, kung ginawa ng taong iyon, sabi niya, anak, tinawagan ka sana nila ng personal. Kung alam lang nila ang numero ng telepono mo, at hindi ka nila kailanman tinrato ng ganon. At naisip ko iyon dahil sa paraan ng pagsasalita ng Diyos tungkol sa taong ito. At parang ako, wow. At napilitang suriin ko ang sarili ko.
Dahil nagsimula akong tumingin na parang salamin, kung kaya ko, propesiyal, kapag nakatayo ako sa harap ng taong iyon at makikipagnegosyo ako sa kanila. Kung ano paman, ibubunyag ng Diyos ang mga bagay tungkol sa taong iyon. Kung sila ay may mga issue sa galit, kung sila ay may mga issue sa pagsisinungaling, kung sila ay sakim, kung gusto kanilang lokohin, kung ang motibo nila ay hindi dalisay sa iyo, lahat mga bagay na ito, pag-ingat, o sige, go. Sasabihin niya, oo, mabuti ang taong ito. Pumunta ka, birthday I go, kaibigan. Pumunta ka, ang pula ay nangangahulugang huminto. Huwag mong gawin iyon. Huwag mong gawin ito, Brandon. Lulukuhin ka lang nila. Huwag mong gawin iyon, kaibigan. Lumayo ka sa kanila. Maaari kang pumunta sa ilang mga paraan. Maaari kang pumasok sa ilang mga lugar sa relasyong ito. Pero hindi ito kailanman umabot sa antas na ito. Huwag mo silang papasukin sa iyong malapit na bilog kailanman. Sila ay isang chismis. Sasalakayin ka nila sa likod. Alam mo, kahit ano, pinapaalalahanan niya ako sa bagay. Pero ang tanong ko sa iyo ay, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Kung nakikita niya ang lalim ng iyong puso, lahat ng nakatagong kasalanan, ang mga bagay na akala mo ay kaya mong lokohin ang lahat ng iba pa sa natural, sa mundo, alam mo ang iyong pastor, sino man, kahit ang iyong asawa o sino man, kaya mong lokohin sila. Akala mo kaya mong lokohin sila? O ang iyong asawa, akala mo kaya mong lokohin ang iyong asawa dahil sa kung sino ka talaga o kung sino ang iyong nililigawan. Pero hindi mo kayang lokohin ang Diyos. Nakikita niya. Ang lalim ng kung sino ka, mula sa simula ng ikaw ay ipinanganak, nilikha sa sinapupunan ng iyong ina, hanggang sa araw na ito, mamamatay ka. Nakikita niya ang lahat. Alam niya kung sino ka. Sino ka? Harap niya. Oo, tayo ay nasa ilalim ng dugo. Oo. Ang ating mga kasalanan ay nalinis. Pero may mga issue sa karakter ang mga tao na ayaw nilang ayusin. At sa kaibuturan, kung ikaw ay hindi na ako isang hukom, pero kung ikaw ay tatayo sa harap ko o sa harap ng ibang propetikong tao, ano ang babala ng Diyos tungkol sa iyo? Palagi kong gustong suriin ang sarili ko. And masabihin, Diyos, kung ako ay nakatayo sa harap ng isang tao, alam mo na mayroong propetikong kaloob o kakayahang makakita, ano ang nakikita nila tungkol sa akin? Hindi na mahalaga kung ano ang iniisip nila, kundi kung ano ang ipinapahayag ng Diyos sa kanila upang bigyang babala sila tungkol sa iyo. Sinasabi, hey, mayroon silang mga isyong ito, ayaw mong makipagnegosyo sa kanila, o meron silang mga isyong ito, ayaw mong hayaan. Alam mo, maglalakad-lakad ako at sasabihin, ito ang Walmart, at maglalakad ako pababa ng aisle, at sinabi ng Panginoon, lapitan mo ang iyong mga anak ngayon. Ang lalaking iyon ay isang mandarambong. Ang lalaking iyon ay may masamang intensyon sa mga bata. Lapitan mo ang iyong mga anak ngayon. Magdagdag ng babala at proteksyon. O huwag silang payagang pumunta. Dito, party kasi yung mga bata doon sa party na yon, o ang kanilang mga magulang ay sobrang maluwag sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Huwag silang payagang pumunta ron kasi magulo ang sitwasyon doon. May opinion ba ang Diyos tungkol sa iyo? O, ginagawa niya? At anong mga bagay sa tingin mo ang itinatago mo sa mga tao araw-araw na akala mo ay niloloko mo ang lahat, pero nakikita ito ng Diyos? Gusto kong tumingin siya sa akin at sabihin, perpekto siya sa aking harapan. Magandang trabaho, aking mabuti at tapat na lingkod. Itong batang ito, isa siya sa mga paborito kong bata, pare. Kung pipiliin ko ang sino man sa hanay, si Brandon ang magandang piliin. Nakikita mo ba ang gusto kong sabihin? Seryoso lang talaga. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Ay gusto ko lang sanang lumabas ngayon at sabihin sa iyo, suriin mo ang iyong puso. Kasi maraming pagkakataon, hindi ito tungkol sa chismis. Sa pag-aaway, pero palagi niyang pinoprotektahan ang mga mahal niya. And mahal niya. Ang lahat ng kanyang mga anak, mahal niya silang lahat. Pero kapag meron kang tipan sa Diyos tuwing ikaw ay nagbibigay at ikaw ay nag-aalay at ikaw ay nasa tipan sa Kanya, kung sa akin ay sa Kanya, at ang sa Kanya ay sa akin. Kung sasabihin niya sa akin na magdasal ngayon, gagawin mo ba ito? Kung sasabihin niya sa iyo na magbigay ngayon, magbibigay ka ba?
Kung sasabihin niya sa iyo, magbigay ng $1,000, magbigay ka ng $1,000, mabilis ka bang gagawa ng sinasabi niyang gawin mo dahil sumusunod ka sa kanya, sinasaliksik niya ang iyong puso at hindi ka nagdadalawang isip na sundin ang kanyang tinig. Kung sasabihin niya, pumunta ka, ipanalangin ang taong iyon ngayon na nasasaktan sila, gusto nilang saktan ang kanilang sarili, gusto nilang gawin ito, susundin mo ba siya? Titigil ka na ba sa paggawa ng mga bagay na ito? Ikaw ba ay tsismoso? Ikaw ba ay nagrereklamo? Isa ka bang backbiter? Nagsasalita ka ba ng masama tungkol sa mga tao palagi at pinagtatawanan sila? Nagmumura ka ba sa iyong mga anak o sa iyong asawa? Tinutrato mo ba sila na parang basura habang papunta sa simbahan at pagkatapos ay nag-aakto na parang banal at puno ng kabanalan sa simbahan at itataas ang iyong mga kamay ng mataas? O Diyos, ang sarap! At pagkatapos ay babalik ka sa sasakyan at nagrereklamo ka habang pauwi? At nag-aaway kayo palagi, sinisigawan siya o kung ano paman? Sinasabihan mo siya ng masama? Tinitingnan ka ba ng Diyos at totoo ka? Dahil sinabi ko na ito palagi, kapag naging totoo ka sa Diyos, magiging totoo rin ang Diyos sa iyo, nakikita niya. Kahit na galit ka sa Kanya, at sinusubukan ng mga tao na itago ito, tulad ng pupunta ako sa harap ng Diyos, alam niya na galit ako o may masamang araw ako, pero hindi ko ito itinatago sa Kanya. Pumupunta ako sa Kanya at sinasabi, Panginoon, sobrang hirap ng araw ko ngayon. Ang pressure mula sa demonyo o kung anumang nangyayari, Panginoon, at kailangan ko ng espiritual na suporta dito. Nasaan ka na? Sabi niya, hindi ka pa naglaan ng sapat na oras sa panalangin ngayon, Brandon. Nasaan ka na? Kasi madalas, alam mo, palaging ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan, hindi ang Diyos. Ako ang may problema, hindi siyang perpekto. Pero palagi ko itong dala sa loob ko. Pero alam niya kung ano ang iniisip ko. Alam na niya kung ano ang nasa puso ko. Pero gusto kong palaging maging totoo sa Kanya. At sa maging bukas. Sabihin, Diyos, ako'y isang bukas na aklat. Baguhin mo ako. Lumikha ka sa akin tulad ng sinabi ni David. Lumikha ka sa akin ng malinis na puso. O Diyos, lumikha ka sa akin ng malinis na puso. Siyasatin mo ako. Kilalanin mo ako. Hugisin mo ako sa kung sino ang kailangan kong maging sa harap mo. Umaasa ako. Umaasa akong nagagawa ko ito. Sana talagang maramdaman nyo kung gaano ito kahalaga dahil gusto kong malaman nyo. Gaano kayo kamahal ni Jesus. Pero kailangan itong maging higit pa sa ganitong klase ng pag-ibig. Gusto nitong maging malapit. Ano ang sinasabi niya tungkol sa iyo? Ano ang puso niya para sa iyo? Ano ang mga nakatagong bagay? Ang dag na pag-unawa, paulit-ulit ko itong sinasabi, pero gusto kong ipaalala ito ng mabuti. Napakahalaga nito dahil tuwing sinusuri niya, pinapayagan akong suriin ang taong iyon sa espiritu at binabalaan niya ako tungkol sa kanila. Alam ko na maaari itong baligtarin. Ano ang nakikita nila tungkol sa akin? Alam kong hindi ako perpekto. Alam ko na hindi perpekto ang asawa ko. Hindi perpekto ang mga anak ko. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay tungkol sa amin. Palagi tayong mabilis magpagsisi. Palagi tayong mabilis na kumuha ng komunyon. Palagi tayong mabilis na bumagsak sa kanyang mga paa at sabihin, Jesus, ngayon kailangan kita. Ngayon, Ama, kailangan kita. Sa mga transaksyon ko sa negosyo, kapag sinubukan kong makipag-deal sa sasakyan, kapag sinubukan kong ibenta ang isang bagay sa eBay, tuwing ginagawa ko ang kahit anong sinusubukan kong gawin, Diyos, ipakita mo sa akin ang mga lihim na bagay, ipakita mo sa akin ang mga nakatagong bagay na hindi napapansin ng mga tao, na walang ibang makakakita. Alam mo, madalas ako, alam mo parang sinasabi ko na itong bahagi ng aking talento, alam mo ipapakita niya sa akin mga nakatagong bagay. Ako, bahagi ng aking talento, nakikita ko ang mga bagay tungkol sa mga pamumuhunan, mga ganun. Ipapakita niya. Yung ang mga bagay na darating, hindi ako, wala akong espesyal na katangian, mga kaibigan. Ganun lang ako, parang sinuman. Patuloy akong nag-aaral at umuunlad. Pero palagi kitang tinatanong, Ama, tulungan mo akong huwag mawala ang pera mo. Dahil hindi ito aking pera, pera niya ito. Ako'y isang katiwala lamang sa mga biyayang ibinigay niya sa akin. Pero, kung maging katulad ng isa na may mga talento, iyan ang naglalagay ng pera sa lupa.
Ayaw kong ilibing ito. Gusto kong ipuhunan ito. Gusto kong gawin ang sinasabi niya sa akin na gawin dito dahil gusto kong maging tapat sa maliit at gagawin niya akong mamahala sa marami. Kaya bigyan niya ako ng mga bagay at ipapakita niya sa akin ang mga pamumuhunan at palaging may mga tao na sinusubukang samantalahin iyon at palaging pinapaalalahanan ako ng Panginoon at sinasabi na ang taong iyon ay may masamang layunin kung bakit sila tumatawag sa iyo ngayon. Pero kailangan mong maging ilaw para sa kanila, mag-ingat dito, bantayan ito at maging maingat. Pero palagi akong kasama ang pag-ibig ng Diyos, alam ko kung ano ang mga babala niya sa akin agad-agad. Hindi nila alam na alam ko ang alam nila at kahit ganito, nasabi ko sa inyo ganito, kaya papakita niya sa akin ang mga pamumuhunan, sasabihin niya sa akin ito dito, at minsan itataas ko siya at sasabihin ko itong isa dito ay magiging maganda itong isa dito. At ito'y simpleng usapan. Alam mo ba, isang beses, may isang tao na nagsabi, nag-invest ka ba sa alinman sa mga bagay na iyon? Hindi. Kasi hindi ako nagmamadali sa kasakiman. Ito ay isang relasyon. Gusto kong malaman ang bawat lihim na meron siya. Gusto kong ilagay ang ulo ko sa kanyang dibdib at malaman ang kanyang hininga. Kapag siya ay humihinga palabas at humihinga pabalik, humihinga palabas at humihinga pabalik, gusto kong malaman ang bawat detalye tungkol sa kanya. Ang amoy, ang kanyang pabango, may amoy ang banal na espiritu. Ano ang ginagawa mo? Meron parang amoy ng katawan. Bawat detalye tungkol sa kanya, ang paraan ng kanyang, yung amoy ng hininga tuwing may mahirap na araw siya kasama ang mga anak niya. Ramdam ko itong nagagalit sa loob. At sinabi ko, Ama, okay ka lang ba ngayon? Sabi niya, Brandon, sabi niya, ang mga anak ko ay sobrang suwail ngayon. At siya, hinagalit. Ramdam ko na parang siya ay nagagalit. At parang kapag nakilala mo na ang isang tao, alam mo kapag siya ay nagagalit, ayaw kong maging sobrang relihiyoso. Pero tulad ng sinabi ko, mananalangin ako at nagiging totoo lang ako sa inyo. Totoo lang ako sa inyo lahat ngayon. Parang nakaupo lang at nakikipag-usap sa iyo. Pinapakita ang mga kulay. Malaki ang papel ng mga kulay sa espiritual na mundo. At nagkagalit ang mga tao. Sinasabi, nasaan yan sa salita? At nagagalit sila sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kapag lumapit ka sa Diyos, ipinapakita niya sa iyo ang malalaking lihim. Ipinapakita niya sa iyo. At kaya, nakakakita ako ng mga kulay tungkol sa mga bagay at madalas ang mga kulay ay mga babala. Nakakakita ako ng mga itim sa paligid ng mga tao, mga balangkas, mga purples, mga rosas, iba't ibang bagay. At alam ko na mga bagay niya na pinagdadaanan nila. Ito ay mga senyales ng panalangin at tungkol ito sa mga atmosfera. Maaari akong pumasok sa isang simbahan at ang Panginoon ay magbibigay sa akin ng babala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pastor. Huwag kang pumunta sa simbahan dito. Kailangan mong umalis dito agad. Alam mo, huwag silang pagkatiwalaan. Pagdating sa mga espiritual na kaloob, alam mo, nagiging seloso ang pastor tungkol dito at gusto nilang magkaroon ng kompetisyon, alam mo, at magbibigay siya sa akin ng babala tungkol sa mga bagay. Pero ito ay mga atmosfera. Sobrang sensitibo ako sa mga atmosfera. Kaya maraming tao ang nagsasabi, hey, tara, kumain tayo sa labas, lumabas tayo at magsaya. At hindi ako pumupunta dahil hindi naman ako mas mabuti kaysa sa kanila. Sinasalagan ko talaga ang regalo na nasa loob ko. Hindi ako basta-basta lumalabas at kumakain kasama ang mga tao. Madalas, parang sa Pasko, gusto ng pamilya ko na pumunta ako sa House of Christmas at hindi ko nga yun ginagawa. Nandyan lang ako sa paligid ng mga anak ko, ng asawa ko, at madalas kaming may sarili naming ginagawa. Ganyan lang talaga kami. Hindi naman ako mas mabuti sa kanila. Sobrang sensitibo ako sa mga bagay sa paligid, lalo na pagdating sa atmosfera. At sobrang maingat ako kung saan ko inilalagay ang sarili ko. At kaya't nagtatanong ang mga tao, bakit hindi ka lumalabas at umiinom ng kape kasama ako? Hindi ako basta-basta lumalabas at umiinom ng kape kasama ang mga tao na hindi ko kilala o ayaw akong makilala. Maliban na lang kung may nararamdaman akong pahiwatig sa loob ko na sinasabi ng banal na espiritu gawin mo. Ito, hindi ko lang basta ginagawa yon. Sobrang intercessor ako. Madami akong nananalangin at hinahanap. Ang kanyang mukha at ang ligtas. Kung lugar ay ang mga anak ko at ang asawa ko, yun ang ligtas kong lugar. Nararamdaman ko ang paligid ng ibang tao tulad ng sinabi ko, mga atmosfera. Kapag kumakain, gumagawa ng mga bagay, hindi ko lang talaga ginagawa yon. Hindi ko lang talaga ginagawa yon.
Huwag mo akong imbitahan kasi ayokong labis na makasakit sa'yo, kasi ayokong maging bastos sa mga tao. Pero sa 99% na pagkakataon, sasabihin ko sa'yo na hindi, sasabihin ko na sa'yo, hindi, ayoko nang pumunta. Gusto ko lang kayong makilala ng mas mabuti. Sanay nakapagpala ito sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo, mahalaga ang sinasabi ko sa inyo, mahalaga ito sa Ama. Kung gusto mong umangat sa iyong relasyon, kung gusto mong makilala siya ng mas mabuti, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na ito. Kasi mahalaga ito. Kaya, hayaan mong ipanalangin kita. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para sa bawat tao na narito. Ama, sanay umangat sila sa kanilang relasyon sa iyo. Lahat ito ay tungkol sa pag-ibig kay Jesus. Lahat ito ay tungkol sa pagkakaroon ng intimacy sa banal na espiritu. Kung meron mang iba, hindi ito mahalaga. Pera, mapamumuhunan, mga tao, at lahat ng iba pang bagay, Diyos, ito ay tungkol sa pagmamahal sa iyong kapwa. At sinasabi sa kanila ang tungkol kay Jesus, ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa mga tao. Naiintindihan ko yan. Pero sa huli, ito ay tungkol sa mas lalong pag-ibig kay Jesus araw-araw. May relasyon sa Ama, at kaya Ama, nagpapasalamat ako na ang bawat tao na nanonood ng video na ito ay magkakaroon ng pagkakataon. Kayo na umangat sa kanilang relasyon sa iyo, na mas lalong umibig sa iyo, Ama, na makilala ka ng mas mabuti, Ama, na marinig ang iyong hininga, na marinig ang iyong tinig, na malasahan ang hininga, na malasahan ang samyo ng kung sino ka. Ikaw ay isang mapagmahal na Diyos at mahal mo ang iyong mga anak. Nagpapasalamat ako para sa bawat isa sa mga taong narito ngayon. Pinagpapala ako sila sa pangalan ni Jesus at nagpapasalamat ako, Ama, para sa bawat isa sa kanila. Ama, naway ang mensaheng ito ngayon ay magbigay inspirasyon sa kanila na lumago at maging mas malapit sa iyo. Tulungan mo sila, Ama, na makilala ka, Diyos. Lumikha ka sa kanila ng isang malinis na puso. Lumikha ka sa kanila, Ama, na sana'y maunawaan nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay lalayo pa mula sa mundong ito at lalapit kay Jesus araw-araw. Ama, ito ay tungkol sa pagkakakilala sa iyo at sa kung ano ang ginawa mo para sa amin sa krus na iyon. Nagkakaroon intimacy na sa iyo. Ama, nagpapasalamat ako para sa bawat tao na sila ay gumaling, buo at maayos dahil sa Galatia 3:13. Sinasabi, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng batas. At si Jesucristo ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Patuloy ka pa rin nagpapagaling ng mga may sakit ngayon, katulad ng ginawa mo 2,000 taon na ang nakalipas. Kaya tinatawag ko ang kagalingan, kabuuan at kalusugan para sa bawat tao dito ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakapagpagaling mula sa tuktok ng kanilang ulo hanggang sa talampakan ng kanilang mga paa, mula sa mga tanikala ng Satanas, mga matibay na kuta ng Satanas, hindi na sila nakatali. Mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Ngunit Ama, nagpapasalamat ako para sa iyong salita at sinabi mo ang sinumang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. At nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na pinalaya mo kami. Pinalaya mo kami mula sa sakit at karamdaman. Pinalaya mo kami mula sa kahirapan at kakulangan. Pinalaya mo kami mula sa pagkaalipin. At nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na kinuha mo ang lahat sa krus para sa amin. Dinala mo ang aming kasalanan. Dinala mo ang aming mga sakit. Kinuha mo ang lahat sa iyo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para dyan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapalagayang loob. Salamat, Panginoon, na patuloy kaming umaangat sa aming relasyon sa iyo araw-araw. Diyos, mula sa kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus, Ama, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Binibigyan ka namin ng papuri, kaluwalhatian at karangalan at itinuturing naming tapos na ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon ay bagong araw. Amen. Well, nagpapahalaga ako sa inyo na nanonood. Kung maaari, pakiclick ang like button para sa akin. Kung maaari, mag-subscribe ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo ang notification bell. Kakuha ako ng bagong notification bell. I-click mo ang notification bell. Talagang papahalaga ako dito. Talagang pagpapalain tayo nito. Ipinapakalat namin ang ebanghelyo sa buong mundo. Literal na, tuwing ginagawa nyo yan, i-click nyo ang notification bell.
Ipinapakalat ang mga likes dyan, ginagawa ang lahat ng yon, nagko-comment sa ibaba, at pagiging mabait. Gusto ko lang sanang magpasalamat dahil talagang nakakabuhay tayo ng mga tao. At yun lang ang lahat ng ito, ang makilala ng mga tao si Jesus. At hayaan siyang maging kaibigan mo at maging malapit sa Kanya. At gusto ko lang sanang magpasalamat dahil napakalaki ng kahulugan nyo sa akin, sa aking asawa at sa aking mga anak. At gusto lang naming magpasalamat, pagpalain ka ngayon. Well, ilagay mo ang ngiti sa iyong mukha at isang kanta sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus at mahal ka namin at magkikita tayo sa susunod. Pero ng pinagpalang araw. Bye-bye.